Muli na namang naglunsad ang Amerika ng mga Tomahawk Cross missile sa Iran habang sinundan pa yan ng atake ng mga B-2 bombers at B-52 Stratofortress. At para makaganti sa mga matinding atake na yan, abay tinarget ng Iran ang isang aircraft carrier ng Amerika na USS Abraham Lincoln gamit ang maliit na vessels nito. Sa update sa patuloy na giyera sa Middle East, muling naglunsad ng matinding airstrike ang Israel at Amerika sa Iran. Kitang umuusok na naman ang mga syudad sa Tehran. Ito ay matapos targetin ng dalawang Air Force ang mga base ng pulisya at mga missile launcher ng Iran na nagtatago umano sa ilalim ng mga flyover. Ayon sa report ay lumalabas lamang umano ang mga launcher at maglulunsad ng mga missiles pagkatapos ay babalik ito sa ilalim ng mga flyover. Ito na yata ang sinasabi ng Iran na kanila umanong secret launching site, habang ang ilang mga babaeng piloto naman ng Israeli Air Force ay ipinakita pa ang kanilang pagsira sa mga missile launcher ng Iran. Tinamaan din ng Israeli Air Force ang nag-iisang air tanker ng Iran na KC-747. Nagpatuloy ang mga pag-atake ng Israel at Amerika at ipinakita din ng US Air Force ang kanilang mga F-18 Super Hornet na nag-air refueling sa himpapawid ng Iran. Ngunit kinumpirma ng CENTCOM na isa sa kanilang KC-130 air tanker ang bumagsak umano sa bahagi ng Iraq. Nilinaw ng CENTCOM na ang air tanker ay hindi umano bumagsak dahil sa mga pag-atake, kundi bumagsak ito dahil sa isang collision o kiskisa ng kanilang mga aircraft habang nasa himpapawid. Before I start with an update, I also want to address the tragic loss of our KC-135 refueling aircraft yesterday. The incident occurred over friendly territory in western Iraq while the crew was on a combat mission, and again was not the result, as CENTCOM has said, was not the result of hostile or friendly fire. Matapos ang pagbagsak ay mabilis na rumisponde ang dalawang Chinook ng Amerika upang iligtas ang 6 na crew nito at sa kasamaang palad sila umano ay nasawi. We're still treating this as an active rescue and recovery operation. As CENTCOM announced this morning, 4 airmen have been recovered, and the Air Force and U.S. Central Command will provide updates as information becomes available. Please keep these brave airmen, their families, friends, and units in your thoughts in the coming hours and days. Our service members make an incredible sacrifice to go forward and do the things that the nation asks of them. It's a reminder of the true cost of the dedication and commitment of the Joint Force. Nagpatuloy ang opensiba ng Amerika sa Iran kung saan ang isang destroyer nito na USS Frank Petersen ay muli na namang naglunsad ng mga salbo ng Tomahawk Cross missiles mula sa Golpo ng Oman patungo sa Iran. Tomahawk! Kasunod niyan ay nasaksihan na naman ang malawakang pagsabog sa Iran. Nagpatuloy naman ang mga airstrike ng Israel at ayon sa pinakahuling tala nito ay umabot na sa 4,700 target ang kanilang winasak sa Iran. At kahit papano ay nakakapaglunsad pa naman ng missiles ang Iran bilang ganti, ngunit ayon sa Amerika ay mahina na umano ito. Ayon naman sa mga analyst ay hindi pa rin naman tumitigil ang Iran kahit mahina na, pero hindi umano pwedeng maglunsad ng matinding missile strike ang Iran dahil mauubos agad ang kanilang natitirang mga missiles, kaya't limitado umano ang kanilang gante upang hindi mahalatang nanganganib na ang kanilang arsenal. Ayon pa sa Secretary of War, Iran has no air defenses, Iran has no air force, Iran has no navy. Their missiles, their missile launchers and drones being destroyed or shot out of the sky. Their missile volume is down 90%. Their one-way attack drones yesterday, down 95%. Pero ayon sa report ng Iran state media ay binawasan lang ng Iran ang missile strike nito dahil umano sa Ramadan.
Habang naglabasan naman ang mga opisyal ng Iran mula sa mga bunker nito para sa kanilang tinatawag na Quds Day o Quds March. Kita ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian pati na ang Chief Justice, Atomic Energy Chief, Supreme National Security, Police Commander, Armed Forces Judicial Head at Foreign Minister. At habang ini-interview ang Chief Justice, abay bigla na lamang sumabog malapit sa lugar dahil sa isang airstrike. Hindi umano sila natatakot sa mga pambobomba na yan. Pero ayon kay Hegseth ay nagtatago umano sila sa mga bunker at yan umano ay gawain ng isang daga. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. Nang tanungin naman ng Foreign Minister ng Iran kaugnay sa mga panghaharang nito sa Strait of Hormuz, abay sinabi nito na hindi naman sila humaharang, naaapektuhan lamang umano ang pagdaan dahil sa mga pag-atake ng Amerika at Israel sa kanila. Do you believe that you can pressure the U.S. and Israel to stop their attacks by slowing or stopping oil production as well? Well, this is not our fault. This is not our plan. You know, the oil production, transportation of oil has been slowed down or stopped, not because of us, because of the attacks and aggression made by Israelis and Americans against us. So they have made the whole region insecure. And this is why the tankers, the ships are scared, you know, to pass through the Strait of Hormuz. We have not closed that strait. We have not. We are not preventing them to navigate in that strait. But you know, this is the the result of the aggression by Israelis and Americans, which has made the whole region insecure, unstable, and you know. Makapal na usok naman ang nakita sa aswa sa Saudi matapos targetin ng Israel at Amerika ang 292 Armored Brigade ng IRGC. Nagpulasa naman ang mga militar ng Iran nang pasadahan ng isang 18 Warthog ng Amerika ang isang lugar sa Iran malapit sa Iraq. Sayang at gabi ito nangyari mga kabayan, hindi makita ang bawat. Sinabi naman ng dalawang opisyal ng Amerika sa CBS na tinarget umano ng Iran ang kanilang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln gamit ang mga maliliit na vessels. Kaya't bilang aksyon malayo pa lamang ay agad umano itong pinagbabaril ng USS Provence at USS Michael Murphy na parehong mga destroyer. Hindi umano tinamaan ang mga target kaya't mabilis na nag-deploy ng helicopter ang US Navy at ginamitan ito ng dalawang Hellfire missiles. Ipinakita naman ng US CENTCOM na muli silang nag-deploy ng B-2 bombers at B-52 Stratofortress upang muling bombahin ang kabundukan kung saan umano nakatago ang mga uranium enrichment ng Iran. Bum 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 Iran. Bum 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 Iran. Ganito ang sumunod na mga nangyari, maaaninag mula sa malayo na nagkikislapan na naman ang kalangitan at kabundukan sa Iran. At nang lumiwanag na ay makikita na ang formations ng mga bombers ng Amerika kasama ang mga escort fighters na paalis na umano sa Iran. At sa mga satellite image naman abay kita ang resulta ng mga pagbomba. Even more importantly, they also don't have the ability to build more. That's the most important component I'd like to emphasize today. Soon and very soon, all of Iran's defense companies
will be destroyed. For example, as of 2 days ago, Iran's entire ballistic missile production capacity, every company that builds every component of those missiles, has been functionally defeated, destroyed. Buildings, complexes, and factory lines all across Iran destroyed. So we're shooting down and destroying what missiles they still have in stock, but more importantly, ensuring that they have no ability to make more. Their production lines, their military plants, their defense innovation centers, defeated. The combination of the world's two most powerful air forces is unprecedented and unbeatable. Between our Air Force and that of the Israelis, over 15,000 enemy targets have been struck. That's well over 1,000 a day. No other combination of countries in the world can do that. So today, as we speak, we fly over the top of Iran and Tehran. Fighters and bombers all day picking targets as they choose. As our intelligence gets better and better and more refined. Looking up, the IRGC and Iranian regime sees only two things on the side of aircraft: the stars and stripes and the Star of David. The evil regime's worst nightmare. People you've been stealing, now it's time for dealing, bomber.